Magkano ba ang kailangan mo para tumahimik at umalis na sa pamamahay na ito? Hindi pera ang kailangan ko, Nay. Ang gusto ko lang ay makilala niyo ako bilang anak niyo. Huwag mo akong matawag-tawag na nanay. Wala akong anak na mukhang basahan at amoy kiyapo. Mama, tama na po. Baka lalong masaktan si Lira sa mga sinasabi niyo. Hayaan mo siyang masaktan, Nika. Mas masakit para sa akin na malamang may kadugo akong ganito kababa ang uri. Pero hawak ko ang resulta ng DNA, ma. Nakasulat dito ang katotohanan. Ang katotohanan ay isang papel lamang, pero ang kahihiyang dala mo ay panghabang buhay. Isang salita mo pa, ipapakaladkad kita sa labas ng gate na ito. Ang bawat salita ni Doña Amalia ay tila mga latigo na humahagupit sa pusong kanina lang ay punong-puno ng pag-asa. Sa loob ng marangyang library ng Mansyong Buenavista, kung saan ang bango ng mga mamahaling libro at sariwang rosas ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon, nakatayo si Lira. Ang kanyang mga lumang tsinelas na may bakas pa ng putik mula sa kalsada ay tila isang malaking dumi sa puting carpet na kasing halaga na yata ng 10 taon niyang pagtatrabaho bilang labandera. Nanginginig ang mga daliri ni Lira habang hawak ang lukot na envelope ng DNA test. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyo, tuyot at mahapdi. Kaya kahit anong pilit niyang magsalita ay tila may nakabara. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, magaspang, may mga kalyo, at maitim ang mga kuko dahil sa pagkayod. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ina. Doña Amalia, ang babaeng may kutis porselana at suot ang mga hiyas na nagniningning sa ilalim ng chandelier, ay nakatingin sa kanya nang may pandidiri na tila ba nakakita ito ng isang maruming insekto sa loob ng kanyang kristal na baso. Sa gilid, nakaupo si Nika sa isang velvet na upuan. Ang puting bestida nito ay walang kagusot-gusot at ang mukha nito ay bakas ng kunwaring pag-aalala. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Lira ang isang saglit na kislap ng tagumpay sa mga mata ng dalaga. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Nika bago ito muling yumuko at nagkunwaring umiiyak sa tabi ni Amalia. Humakbang ng bahagya si Lira, sinusubukang abutin ang kamay ng kanyang ina, ngunit mabilis na umatras ang matanda na tila ba ang pagdikit ng kanilang balat ay isang sumpa. Ang tunog ng pag-atras ng mga paa ni Amalia sa sahig ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Lira. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapadurog sa kanyang natitirang dignidad. Huminga ng malalim si Amalia at inayos ang kanyang postura, ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng yelo sa madaling araw. Sinabi niya na dahil sa ebidensyang hawak ni Lira, hahayaan niya itong manatili sa loob ng mansyon, ngunit hindi bilang isang anak. Sinabihan niya ang dalaga na sa harap ng mga kaibigan at bisita, si Lira ay ituturing lamang na isang malayong kamag-anak na kinailangang kupkupin dahil sa awa. Ang huling utos ng matanda ay tila isang huling pako sa krus na pinapasan ni Lira. Itinuro ni Amalia ang pintuan patungo sa likod ng bahay, kung saan naroon ang maliliit na silid para sa mga katulong. Doon daw ang pwesto ni Lira dahil ayon sa matanda, hindi nararapat ang isang tulad niya sa pangunahing bahagi ng tahanan ng mga Buenavista. Lumusot ang isang butil ng luha sa mata ni Lira, ngunit mabilis niya itong pinahid gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi niya ipapakita ang kanyang kahinaan.
Habang naglalakad siya palabas ng library, bitbit ang kanyang sako ng mga lumang gamit. Narinig niya ang marahang pagtawa ni Nika, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Tumigil si Lyra sa harap ng isang malaking salamin sa hallway. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, isang banyagang ligaw sa loob ng sarili niyang kaharian. Hinawakan niya ang kanyang balikat, doon sa bahaging alam niyang may marka ng isang buwan, ang tanging bagay na nagpapatunay na siya ay isang Buena Vista. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ng library, na tila ba tinatapos na nito ang anumang pagkakataon para sa isang mainit na pagtanggap. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa madilim na pasilyo ng mga servants' quarters, napansin ni Lyra ang isang maliit na bagay na nakasabit sa gilid ng hagdan. Isang mamahaling hikaw na pagmamay-ari ni Doña Amalia, ngunit may bahid ito ng dugo. Isang dugo na hindi alam ni Lyra kung kanino nagmula, ngunit nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Dahan-dahang kinapa ni Lyra ang kanyang bulsa. Wala doon ang kanyang cellphone na luma. Nasaan na yon? Sa gitna ng dilim ng pasilyo, may narinig siyang isang pabulong na boses mula sa likod ng isa sa mga malalaking portrait ng pamilya. Isang boses na pamilyar, ngunit puno ng panganib. Ano ang ginagawa mo sa harap ng hapagkainang ito, Lyra? Gusto ko lang po sanang sumabay sa inyo mag-almusal, Ma. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Huwag mo akong tatawaging Ma. At tignan mo ang suot mo. Ang dumi ng dulo ng damit mo. Nakakawala ng gana sa pagkain. Mama, hayaan niyo na po siya. Baka hindi lang po siya sanay sa ganitong kaaga na pagkain na hindi kailangang ilako muna sa kalsada bago isubo. Narinig mo si Nika? Kahit na inaagaw mo ang pwesto niya, nagagawa pa rin niyang intindihin ang kakulangan mo sa modo. Hindi ko po gustong mang-agaw. Ang gusto ko lang po ay maramdaman na kasapi ako ng pamilyang ito. Ang pagiging kasapi ng pamilyang Buenavista ay pinagtratrabahuhan, Lyra. Hindi iyan nakukuha sa pagpapakita lang ng papel at pagpapaawa. Tumayo ang balahibo ni Lyra sa lamig ng tinig ni Doña Amalia. Ang hapagkainan ay punong-puno ng masasarap na pagkain, mga prutas na tila pinitas mula sa paraiso, mainit na kape na ang bango ay humahalimuyak sa buong silid, at mga tinapay na kasing lambot ng ulap. Ngunit para kay Lyra, ang bawat subo ay tila naging abo sa kanyang bibig. Nakita niya ang pag-asikaso ni Amalia kay Nika, kung paano nito hinihiwa ang prutas para sa dalaga at kung paano nito pinupunasan ang gilid ng labi ni Nika ng may wagas na pagmamahal. Isang eksenang tila isang pangarap na hinding-hindi maabot ni Lyra kahit pa siya ang tunay na anak. Ramdam ni Lyra ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos na tumatama sa porselanang plato, isang tunog na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa mundong ito. Ang bawat sulyap ni Amalia sa kanya ay puno ng paghuhusga. Tila tinitignan nito ang bawat galaw niya kung magkakamali ba siya sa paghawak ng tinidor o sa pag-inom ng tubig. Ang katahimikan sa hapag ay mabigat, tila isang pader na humaharang sa anumang pagtatangka ni Lyra na mapalapit sa kanyang ina. Pagkatapos ng almusal, lulan ng kanyang pag-asa, sinundan ni Lyra si Amalia sa library. Nakita niya ang matanda na may hawak na isang lumang album. Sa isang saglit, nakita ni Lyra ang isang larawan ng isang sanggol na may markang buwan sa balikat. Ang larawan niya noong siya ay nawala. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Amalia at ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. Ngunit nang mapansin ng matanda ang presensya ni Lyra,
Mabilis nitong isinara ang album at itinago sa ilalim ng mga dokumento. Ang paglamig ng mukha ni Amelia ay kasing bilis ng pagpatay ng ilaw sa isang silid. Iniwan si Lyra sa gitna ng kadiliman ng pagtanggi. Dala ng lungkot. Pumunta si Lyra sa kusina upang tumulong sa mga katulong. Nasanay siyang kumilos, nasanay siyang magsilbi. Ngunit nang makita siya ni Amalia na naghuhugas ng mga plato, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Sinabihan siya ng matanda na ang isang Buena Vista, kahit gaano pa ito kadumi sa paningin niya, ay hindi dapat gumagawa ng trabahong pambahay dahil lalo lamang itong nagmumukhang mababa. Ang kalituhan ay gumapang sa isip ni Lyra. Hindi siya tanggap bilang anak, pero hindi rin siya hinahayaang maging kapaki-pakinabang. Sa kanyang paglalakad pabalik sa servants' quarters, napadaan si Lyra sa silid ni Nika. Bukas ang pinto ng bahagya. Nakita niya si Nika na may hawak na isang piraso ng papel, ang tanging litrato ni Lyra noong bata siya na kinuha nito mula sa library. Walang pag-aalinlangan na nilukot ito ni Nika at itinapon sa basurahan, kasabay ng isang mahinang tawa na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Napatigil ang tibok ng puso ni Lyra. Ang litratong iyon ang tanging ebidensya ng kanyang nakaraan, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa batang Lyra na ninakawan ng kinabukasan. Ang tunog ng pagbagsak ng nilukot na papel sa plastik na basurahan ay tila ang pagguho ng huling tulay na maaari niyang tawiran patungo sa puso ni Amalia. Dahan-dahang pumasok si Lyra sa loob nang makaalis si Nika. Nanginig ang kanyang mga tuhod habang lumalapit sa basurahan. Ngunit bago pa man niya maabot ang papel, isang kamay ang humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Isang mahigpit na hawak na tila ibinabaon ang mga kuko sa kanyang balat. Nang lumingon siya, nakita niya ang mukha ni Amalia, ngunit ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit. Puno ito ng isang bagay na mas nakakatakot, ang kawalan ng pakiramdam habang nakatitig sa basurang balak kunin ni Lyra. Ate Lyra, please wear this. Gusto ko talagang maging presentable ka sa charity gala mamaya para hindi ka napag-isipan ng masama ng mga friends ni Mama. Sigurado ka ba, Nika? Parang masyadong maiksi at hindi yata bagay sa akin ang ganitong kulay. Trust me, ate. It's the latest collection from Europe. Bagay na bagay sa iyo ang red. I want everyone to see na kahit galing ka sa hirap, you can still look like a real Buena Vista. Salamat. Hindi ko akalain na tutulungan mo ako pagkatapos ng lahat. Family is family, di ba? Kahit ano pang mangyari, we are sisters now. Sige na, isuot mo na yan habang nag-aayos ako. Ang mga salita ni Nika ay tila kasing tamis ng asukal, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may lasa ng lason na hindi napansin ni Lyra. Sa loob ng malawak na walk-in closet ni Nika, kung saan ang bawat sulok ay nagniningning dahil sa mga nakasabit na kristal at mamahaling pabango, naramdaman ni Lyra ang isang bahagyang init sa kanyang puso. Akala niya, ito na ang simula ng pagtanggap sa kanya. Akala niya, nakakita na siya ng kakampi sa loob ng malamig na mansyong ito. Nang isuot ni Lyra ang pulang damit, naramdaman niya ang kakaibang hapdi sa kanyang balat. Ang tela ay masyadong masikip at ang hiwa sa dibdib ay masyadong mababa, isang bagay na hinding-hindi niya isusuot sa kuyapo, lalo na sa isang formal na pagtitipon. Ngunit dahil sa tiwala kay Nika, pinilit niyang tumayo ng tuwid. Pumunta si Lyra sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang sahig. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala.
Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pag-aalinlangan. Nakita niya ang kanyang mga kamay na may mga peklat mula sa mainit na mantika at sabon panlaba na lalong naging kapansin-pansin dahil sa kislap ng mamahaling damit. Ang tunog ng kanyang sariling mabigat na paghinga ay pumuno sa tahimik na silid, tila isang babala na hindi niya pinakinggan. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi habang tinitignan ang sarili. Pakiramdam niya ay isa siyang payaso na pinilit isuot ang balat ng isang prinsesa. Nang bumaba sila sa grand staircase, naroon na si Doña Amalia, suot ang isang napaka-elegante at disenteng itim na gown. Ang tunog ng pagbaba ng mga takong ni Nika sa marmol na hagdan ay tila isang masayang musika, ngunit ang bawat hakbang ni Lyra ay tila isang mabigat na pasanin. Nang makita ni Amalia si Lyra, ang baso ng wine na hawak nito ay bahagyang nayanig. Ang mukha ng matanda ay namula sa galit at kahihiyan. Diyos mio, Lyra, ano ang suot mo? Mukha kang babaeng nagtitinda ng sarili sa kalsada. It's a charity event for the church, hindi isang nightclub. Mabilis na lumapit si Nika kay Amalia. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkagulat at lungkot. Mama, I'm so sorry. Pinigilan ko po si Ate Lyra. Sabi ko sa kanya, mas bagay ang simpleng dress na pinili niyo para sa kanya. Pero nagalit po siya sa akin. Sabi niya, gusto niyang ipakita sa lahat na kaya niyang maging bold at palaban dahil Buena Vista na siya ngayon. Hindi totoo yan. Ang sigaw ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Sabi mo ito ang pinakabago. Ate, please don't lie to Mama. Ang putol ni Nika, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa ng luha. Gusto lang naman kitang tulungan. Bakit mo kailangang ibaling sa akin ang pagkakamali mo? Tinitigan ni Amalia si Lyra ng may matinding pandidiri. Wala ka talagang modo. Hindi lang pala dumi ng kalsada ang dinala mo rito, kundi pati na rin ang kawalan ng hiya. Umakyat ka sa silid mo. Hindi ka sasama sa amin. Hindi ko hahayaang maging tampulan tayo ng tsismis dahil sa kabastusan mo. Ang tunog ng pagsara ng malaking pintuan ng mansyon habang paalis sina Amalia at Nika ay tila isang malakas na sampal sa buong pagkatao ni Lyra. Naiwan siyang nakatayo sa madilim na sala, suot ang damit na naging simbolo ng kanyang panibagong kahihiyan. Dahil sa bigat ng loob, lumakad si Lyra patungo sa bintanang nakaharap sa malaking gate ng mansyon. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang lalaking nakatayo sa labas. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket at tila may hinihintay. Nabalik lamang ang kanyang atensyon sa loob ng bahay nang makarinig siya ng isang kakaibang tunog mula sa library ni Doña Amalia. Ang tunog ng marahang pagbukas ng isang drawer na sinundan ng isang mahinang kalansing ng mga ginto. Dahan-dahang lumapit si Lyra sa library, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang itim na anino na mabilis na lumabas sa kabilang pinto. Pagpasok niya, nakita niyang bukas ang jewelry box ni Amalia. Ang paboritong kwintas na diamante ng matanda ay wala na doon. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nakarinig siya ng mga yabag ng paa na papalapit sa library. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang hatol na hindi niya matatakasan. Lyra,
Ano ang ginagawa mo riyan? Isang boses ng katulong ang narinig mula sa pintuan habang nakaturo ang ilaw ng flashlight sa mga kamay ni Lyra na malapit sa bukas na jewelry box. Huwag kang gagalaw, Lyra. Bitawan mo ang alahas na yan. Wala akong kinukuha. Pagpasok ko rito, bukas na ang kahon na ito. Huling-huli ka na sa akto, ate. Bakit mo ito ginagawa? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ibinibigay ni Mama sa iyo? Nika, ikaw ang pumasok dito kanina, di ba? Nakita ko ang anino mo. Nagagawa mo pa akong ituro para lang makatakas? Mama, tignan niyo po siya. Pati ako ay idadamay niya sa masamang gawain niya. Tama na. Lira, ibigay mo sa akin ang kwintas na iyan bago ko pa makalimutang anak kita. Ang bawat salita ni Doña Amalia ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpatahimik sa buong silid. Sa loob ng library, ang hangin ay naging kasing bigat ng bakal. Nakatayo si Lyra sa tapat ng bukas na vault. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at malamig pa sa yelo. Wala siyang hawak na kwintas, ngunit ang tingin ng kanyang ina ay puno ng kasiguraduhan na siya ang may sala. Si Nika naman ay nakatayo sa tabi ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa kunwaring lungkot, habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahawak sa laylayan ng kanyang mamahaling gown. Naramdaman ni Lyra ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Tila may isang malaking bato na nakadagan dito, kaya hindi siya makahinga ng maayos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tunog ng tambol na nagbabadya ng panganib. Tumingin siya kay Amalia, nagbabakasakaling makakita ng kahit kaunting tiwala, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagkadiri at matinding kahihiyan. Ang liwanag mula sa chandelier ay tila naging masyadong masakit sa kanyang mga mata, nagniningning sa mga luha na pilit niyang pinipigilan. Mabilis na lumapit ang dalawang guwardiya ng mansyon at walang pasintabing hinalughog ang maliit na bag ni Lyra at ang kanyang silid sa quarters. Ang tunog ng pagtapon ng kanyang mga luma at kakaunting gamit sa sahig ay tila ang pagdurog sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Isang mahabang katahimikan ang namayani nang iangat ng isang gwardya ang banig ni Lyra. Doon, sa ilalim ng kanyang pinagtutulugan, kuminang ang isang bagay na kasing liwanag ng bituin, ang diamanteng kwintas ni Amalia. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga katulong na nakikiusyoso sa pinto. Ang mukha ni Amalia ay namutla bago ito naging kasing pula ng apoy. Dugo mo nga ang nananalaytay sa iyo, Lyra, pero ang ugali mo ay nanatiling galing sa riles, magnanakaw. Inampon kita, binihisan at binigyan ng tirahan, pero ito ang igaganti mo sa akin? Hindi ko yan kinuha, ma. Maniwala kayo sa akin, hindi ko alam kung paano napunta yan sa ilalim ng banig ko. Ang bawat pagsamo ni Lyra ay tila naglalaho lang sa hangin. Humagulgol siya. Ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng sakit, ngunit walang sino man ang nakinig. Nakita niya ang lihim ng ngiti sa mga labi ni Nika, isang ngiting kasing talas ng patalim na tila ba sinasabi nitong tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Hindi na nagawa pang lumaban ni Lyra nang hilahin siya ni Amalia palabas ng quarters. Ang kanyang mga paa ay tila walang buhay na kumakaladkad sa sahig. Pakiramdam niya ay isa siyang banyaga sa sarili niyang bahay, isang kaaway na kailangang itapon. Ang tunog ng kanyang sariling hikbi ay tila isang malungkot na awit na sumasabay sa ihip ng hangin sa labas ng mansyon. Isang butil ng ulan ang pumatak sa kanyang pisngi,
na tila ba ang langit ay nakikiramay sa kanyang dinaranas na kawalan ng katarungan. Hinawakan ni Lyra ang kanyang sarili ng mahigpit, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat mapanghusgang tingin ng mga katulong ay tila mga palaso na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa malaking gate ng mansyon, doon sa mundong dati niyang ginagalawan, kung saan kahit mahirap ay may dignidad siya. Ngayon, sa loob ng palasyong ito, siya ay naging isang kriminal sa paningin ng sarili niyang ina. Nabalik lamang ang atensyon ng lahat nang marinig ang isang malakas na pagkatok mula sa malaking gate ng Forbes Park. Ang tunog ng pagbukas ng bakal na pinto ay tila isang hudyat ng bagong panganib. Isang babaeng may magulo at maruming buhok, suot ang isang kupas na duster, ang pilit na pumasok habang sumisigaw. "Nasaan ang anak ko? Nasaan si Lyra? Hindi niyo siya pwedeng itago rito nang hindi ako binabayaran." Napatigil ang lahat. Ang boses na iyon ay kasing pamilyar ng isang bangungot para kay Lyra. Ito si Aling Pining, ang malupit na nanay-nanayan na nagpahirap sa kanya ng 20 taon. Nakatayo ito sa tapat ng gate, pawisan at nanlilisik ang mga mata, habang hawak ang isang luma at maduming tsinelas na tila handang manakit anumang oras. Lalong humigpit ang hawak ni Amalia sa kwintas. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkadiri habang nakatingin sa babaeng kararating lang. Isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng gabi, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba naghuhugas sa lahat ng dumi, ngunit hindi sa sakit na nararamdaman ni Lyra. "Ibigay niyo sa akin ang bayad ko sa 20 taon na pagpapakain sa batang iyan. Hindi libre ang magpalaki ng anak ng iba. Lumayas ka sa harap ng bahay ko, Pining. Wala kaming kailangang bayaran sa isang katulad mong amoy imburnal." "Mama, please, pumasok na po tayo. Pinapanood na tayo ng mga kapitbahay, nakakahiya po ang eksenang ito." "Huwag mo akong matawag-tawag na Mama, Lyra. Maswerte ka pa nga sa babaeng iyan dahil kahit papaano ay binihisan ka niya, kaysa naman sa dinala mong malas sa pamilyang ito." "Ah, ganyan na pala ngayon? Pagkatapos mong yumaman, Lyra, kakalimutan mo na ang nanay-nanayan mong nagtiis sa iyo? Akala ko ba ay tatanaw ka ng utang na loob?" Ang bawat sigaw ni Aling Pining ay tila isang malakas na hampas sa mukha ni Lyra na bumasag sa katahimikan ng marangyang subdibisyon ng Forbes Park. Sa ilalim ng nagngangalit na langit at malakas na buhos ng ulan, ang putik mula sa kalsada ay humahalo sa marangyang semento ng mansyon. Nakatayo si Lyra sa gitna, basang-basa, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Nakita niya ang paglabas ng ilang mga katulong mula sa mga kalapit na mansyon, pilit na sumisilip sa gitna ng dilim upang masaksihan ang iskandalong ito. Ang bawat bulong nila ay tila mga huni ng mga insekto na kumakain sa kanyang natitirang dangal. Tumingin siya kay Doña Amalia. Ang kanyang ina ay nakatayo sa ilalim ng malaking payong na hawak ng isang guwardiya. Ang mukha nito ay puno ng pandidiri na tila ba ang presensya ni Lyra at Pining ay isang laso na dumudumi sa kanyang malinis na mundo. Sa tabi ni Amalia, nakita ni Lyra ang lihim na pagngiti ni Nika. Ang dalaga ay kunwaring natatakot at nakakapit sa braso ni Amalia, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang pagkawasak ni Lyra.
Ang bawat marahang hagod ni Nika sa likod ni Amalia ay tila isang paraan ng pagbulong na siya lang ang karapat-dapat na anak. At si Lyra ay isang basura na dapat nang itapon. Dahil sa galit at kahihiyan, kumuha si Amalia ng isang sapit na pera mula sa kanyang bag at walang pag-aalinlangan na isaboy ito sa basang semento sa tapat ng mga paa ni Aling Pining. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel na pera sa basang lupa ay tila ang tunog ng huling pag-asa ni Lyra na magkaroon ng isang normal na pamilya. Mabilis na lumuhod si Pining upang pulutin ang mga pera, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang ang kanyang maruming buhok ay nakadikit sa kanyang mukha dahil sa ulan. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ni Lyra na si Aling Pining ay inuubo ng malakas. Ang dibdib nito ay tila nahihirapang huminga. Sa kabila ng lahat ng pananakit at pagmamaltrato nito sa kanya, sa loob ng 20 taon, naramdaman ni Lyra ang isang pait ng habag. Kumuha siya ng isang baso ng tubig mula sa tray na iniwan ng isang katulong sa may pintuan at dahan-dahang lumapit kay Pining. Ngunit bago pa man niya maiabot ang tubig, tinabig ni Amalia ang kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal na baso sa sahig ay tila ang pagkadurog ng puso ni Lyra. Tumingin si Amalia sa kanya nang may matinding galit. Ayan, ayan ang patunay na kahit anong gawin ko, mananatili kang mababa. Kinakampihan mo pa ang babaeng nagnakaw sa iyo ng kinabukasan? Talagang hindi ka nababagay sa apelyidong Buenavista. Napako ang tingin ni Lyra sa bag ni Aling Pining na bahagyang nakabukas habang nagmamadali itong umalis. Sa loob nito, nakita niya ang isang piraso ng papel, isang slip ng bangko na may tatak ng Buena Vista Trust Fund. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano nagkaroon ng ganoong dokumento ang isang babaeng nakatira sa Riles? Tumingin si Lyra kay Nika at sa isang saglit, ang ngiti ng dalaga ay naglaho at napalitan ng isang nananakot na titig. Ang tunog ng malakas na kulog ay muling yumanig sa paligid, kasabay ng pagtalikod ni Amalia upang pumasok sa loob ng mansyon. Bago pa man makahakbang si Lyra, huminto si Amalia at nagsalita ng hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang kutsilyo na bumaon sa kaluluwa ng dalaga. Pumili ka, Lyra. Sumama ka sa babaeng iyan at bumalik sa putikan kung saan ka nanggaling o manatili rito, pero hindi bilang anak. Mananatili ka rito bilang isang katulong na magbabayad sa lahat ng perwisyo at perang itinapon ko dahil sa iyo. Ito ang huling pagkakataon mo. Naiwan si Lyra sa gitna ng ulan, nakatingin sa malawak na gate na dahan-dahang nagsasara. Ang tunog ng pagtatama ng mga bakal na pinto ay tila ang tunog ng isang bilangguan na tuluyan ng nagkulong sa kanyang kapalaran. Bakit hindi ka pa tapos dyan? Gusto mo bang mapagalitan ka na naman ni Mama? Nika, masama ang pakiramdam ko. Mataas ang lagnat ko. Baka pwedeng bukas ko na lang ituloy ang paglilinis ng hagdan. Oh, really? Feeling mo naman ay prinsesa ka pa rin dito? In the Buena Vista Mansion, we don't have room for lazy people. Clean it now, or I'll tell Mama you're being disrespectful again. Parang awa mo na. Nanginginig na ang buong katawan ko. Don't drama me, Lyra. Hindi uubra ang pagpapaiyak mo rito. Bilisan mo, may guests kami mamayang gabi. Ang tinig ni Nika ay tila kasing talas ng mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Lyra. Sa loob ng malawak na bulwagan, kung saan ang bawat sulok ay nagniningning dahil sa kakinang ng marmol,
Nakaluhod si Lira habang pilit na pinupunasan ang bawat baitang ng hagdan. Ang bawat galaw ng kanyang braso ay tila may kasamang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga kalamnan. Ang init na nagmumula sa kanyang noo ay tila nagnanais na tunawin ang kanyang buong pagkatao, habang ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Sa kabilang bahagi ng silid, dumaan si Doña Amalia suot ang kanyang mamahaling seda na damit. Ang bango nito ay humahalimuyak, isang amoy na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Lira, ngunit ngayon ay naging simbolo na ng kanyang paghihirap. Ni hindi man lang lumingon ang matanda sa kanyang tunay na anak. Ang bawat yabag ng mga sapatos ni Amalia sa sahig ay tila isang marahang padyak sa dibdib ni Lira, pinapaalala sa kanya na para sa kanyang ina, siya ay naging isang anino na lamang, isang perwisyong kailangang tiisin. Nang sumapit ang gabi, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa bubungang yari sa mamahaling tisa ay tila isang malungkot na awit na sumasabay sa panginginig ni Lira sa loob ng kanyang maliit at masikip na silid sa quarters. Nakalimutan siya ng lahat. Walang nagdala ng pagkain, walang nag-abot ng gamot. Ang gutom ay tila isang halimaw na kumakalam sa kanyang sikmura, ngunit ang mas masakit ay ang lamig ng pagkakakilanlan na ipinagkait sa kanya. Sa gitna ng kadiliman, tumayo si Lira at lumapit sa maliit na bintanang may rehas. Pinanood niya ang ulan na humahampas sa mga dahon ng halaman sa labas. Marahan siyang bumulong sa hangin, tila kinakausap ang poong Nazareno na dati niyang dinadalanginan sa Quiapo. Diyos ko, hanggang kailan po ba ang sakripisyong ito? Bakit po ang sarili kong dugo ay naging yelo sa tindi ng lamig? Ang bawat salita niya ay tila naging usok sa lamig ng gabi, isang panalangin tila hindi naririnig ng langit. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang mapansin ang isang figura sa labas ng gate sa kabila ng malakas na ulan. Ang misteryosong lalaking laging nagmamasid ay naroon pa rin. Sa pagkakataong ito, lumapit ito sa rehas ng gate at may iniwan na isang maliit na puting sobre bago mabilis na naglaho sa dilim. Ang tunog ng pag-andar ng isang makina ng sasakyan sa malayo ay tila isang hudyat ng pag-asa na hindi maipaliwanag ni Lira. Kinabukasan, kahit hirap na hirap, pinilit ni Lira na bumangon upang magsilbi sa agahan. Habang bitbit ang isang mabigat na tray ng kape patungo sa dining hall, naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mga pader ng mansyon ay tila tinitumbasan ang kanyang panghihina, dahan-dahang gumuguho sa kanyang paningin. Ang tunog ng kanyang sariling mabigat na paghinga ay naging kasing lakas ng isang bagyo sa loob ng kanyang mga tainga. Nang makarating siya sa itaas ng hagdan, nakita niya si Nika na nakatayo roon, nakaharang sa kanyang daraanan. Ang isang mapait na ngiti ay dumaan sa mga labi ng dalaga bago ito sadyang humakbang ng bahagya upang mabitawan ni Lira ang tray. Ang tunog ng pagkabasag ng mga porselanang tasa at ang pagdanak ng mainit na kape sa puting marmol ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Tuluyan ng bumigay ang mga tuhod ni Lira. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang pisngi ay dumikit sa malamig na marmol habang ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng dilim. Sa gitna ng kanyang huling malay, naramdaman ni Lira ang isang pares ng mga sapatos na huminto sa harap ng kanyang mukha. Narinig niya ang boses ni Nika, hindi puno ng takot, kundi ng pagkainip. "Ano ba yan, Lira? Ang dumi-dumi mo na nga, nakabasag ka pa. Mama!"
Tignan niyo po ang ginawa niya. Naramdaman ni Lyra ang pagdaan ni Nika sa kanyang tabi. Sadyang nilampasan ang kanyang nanghihinang katawan na tila ba siya ay isang basahan lamang na hindi karapat-dapat tulungan. Ang huling nakita ni Lyra bago tuluyang mawalan ng malay ay ang anino ni Doña Amalia na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya ng walang kibo bago dahan-dahang tumalikod at iniwan siyang mag-isa sa kanyang sariling dugo at luha. Gising ka na pala. Narito ang pambayad sa ospital. Kunin mo ito at huwag ka nang babalik sa mansyon. Ganoon na lang ba yon, ma? Muntik na akong mamatay sa harap nyo, pero pera pa rin ang iniisip nyo? Mas mabuting mamatay ang dangal ko kaysa mamatay ka sa loob ng bahay ko. Naging malaking pagkakamali ang pagpapapasok ko sa iyo rito. Umalis ka na, Lyra. Hinding-hindi ka magiging isa sa amin. Huwag kayong mag-alala. Huling beses nyo na itong makikita. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa pamilyang walang puso. Ang bawat salita ni Doña Amalia ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng puting silid ng ospital. Isang lamig na mas matindi pa sa nararamdaman ni Lyra mula sa kanyang lagnat. Nakaupo ang matanda sa isang silya, hindi man lang hinahawakan ang kamay ng anak, habang inilalapag ang isang sobreng puno ng pera sa lamesang katabi ng kama. Ang tunog ng pagbagsak ng sobre sa ibabaw ng lamesa ay tila isang huling hatol na pumutol sa natitirang hibla ng pagmamahal na nararamdaman ni Lyra. Nang makaalis si Amalia, naramdaman ni Lyra ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Wala nang luha ang pumatak. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, tila ba naubos na ang lahat ng tubig sa kanyang katawan dahil sa tindi ng sakit. Marahan niyang tinanggal ang suwero sa kanyang kamay. Pinapabayaan ang maliit na hapdi na dulot nito. Ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, iniwan ang pera ni Amalia sa ibabaw ng unan at lumabas ng ospital nang hindi lumilingon. Sumakay si Lyra sa isang jeepney patungo sa Quiapo. Habang lumalapit siya sa gitna ng Maynila, ang amoy ng usok, ang ingay ng mga busina ng sasakyan, at ang sigaw ng mga nagtitinda ay tila naging isang masayang musika sa kanyang mga tainga. Ang bawat tunog ng gulong ng jeepney sa kalsada ay tila isang hakbang pabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Sa Forbes Park, ang katahimikan ay nakakabingi, ngunit dito sa Quiapo, ang ingay ay nagbibigay ng buhay. Nang makarating siya sa harap ng simbahan ng Quiapo, naramdaman ni Lyra ang init ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang amoy ng mga kandilang tinutunaw at ang bango ng mga sampagita ay humahalimuyak, tila yumayakap sa kanyang pagbabalik. Doon, sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng simbahan, nakita niya ang isang pamilyar na anino, si Lola Ising. Ang matanda ay nakaupo sa isang maliit na bangko, nagtitinda ng mga rosaryo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mga kulubot sa mukha ni Lola Ising ay tila naglaho dahil sa isang malapad na ngiti. Ang tunog ng pagtakbo ni Lyra patungo sa matanda ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghihirap. Niyakap siya ni Lola Ising ng mahigpit, isang yakap na puno ng amoy ng araw at pagmamahal. Isang yakap na hinding-hindi na ibigay ni Amalia sa kanya. Lyra, anak, salamat sa Diyos at bumalik ka. Bulong ng matanda habang hinahaplos ang buhok ng dalaga.
Ang tunog ng marahang paghikbi ni Lyra sa balikat ni Lola Ising ay tila isang paglalabas ng lahat ng lason na naipon sa loob ng mansyon ng mga Buenavista. Dinala siya ni Lola Ising sa isang maliit na pwesto sa tabi ng kalsada upang kumain ng lugaw. Ang bawat subo ng mainit na sabaw ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa nanghihinang katawan ni Lyra. Ang pakiramdam ng pagkabusog ay hindi lamang nanggagaling sa pagkain, kundi sa katotohanang narito siya sa lugar kung saan siya tinatanggap ng walang anumang kapalit. Ang tunog ng paghigop niya sa sabaw ay tila isang himig ng kalayaan. Sa gitna ng kanilang pagkukwentuhan, naging seryoso ang mukha ni Lola Ising. Hinawakan nito ang kamay ni Lyra at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Lyra, may kailangan kang malaman. Ang gabing nawala ka 20 taon na ang nakalilipas. Hindi lang ikaw ang batang naroon. May isang lihim na kakambal ang katotohanan na itinago namin sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman ni Lyra ang biglang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang tunog ng malakas na kampana ng simbahan ay tila isang babala na may malaking kaganapang darating. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Tanong ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Si Nika. Panimula ni Lola Ising habang ang kanyang tinig ay naging kasinghina ng bulong ng hangin. Alam ko kung sino ang tunay niyang mga magulang at alam ko rin kung bakit siya ang ipinalit sa iyo sa gabing iyon. Hindi ito isang aksidente, Lyra. Ito ay isang nakaplano at madugong laro. Napatigil si Lyra sa pagkain. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang kutsara sa plastik na mangkok ay tila isang hudyat na ang kapayapaang nahanap niya sa Quiapo ay sandali lamang dahil ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Anak ng mga magnanakaw si Nika, Lyra. Hindi siya basta batang napulot lang sa kung saan. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola Ising? Paanong naging anak siya ng mga magnanakaw? Ang mga magulang ni Nika ay dating mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Doña Amalia. Pero nagnakaw sila at nang mahuli, pinalayas sila ng walang awa. Ang pagpapalit sa iyo kay Nika ay hindi pagkakamali, kundi isang sumpa. Gusto nilang ubusin ang yaman ng mga Buena Vista sa pamamagitan ng sarili nilang dugo na nagpapanggap na anak ni Amalia. Ibig sabihin, pinalaki ni Mama ang anak ng mga taong sumira sa buhay niya? Eksakto, anak. At ngayon ginagawa ni Nika ang huling bahagi ng plano. Ang ubusin ng lahat ng mayroon ang mga Buena Vista bago niya iwanan ang pamilyang iyon sa kangkungan. Ang bawat salita ni Lola Ising ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Lyra. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit at madilim na paupahan sa likod ng simbahan ng Quiapo. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humahalo sa amoy ng ulan na nananatili pa rin sa labas. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang nakatitig sa isang luma at kalawanging lata ng biskwit na inilabas ng matanda. Sa loob ng latang iyon, dahan-dahang kinuha ni Lola Ising ang isang kupas na larawan at isang tila dokumento. Ang tunog ng paggasgas ng lata sa kahoy na lamesa ay tila naging kasing lakas ng isang hudyat ng digmaan sa pandinig ni Lyra. Ipinakita sa kanya ang larawan ng 2 tao, isang lalaki at isang babae na may mga matang puno ng poot, na may hawak na isang sanggol na nakabalot sa isang maruming lampin. Kahit kupas na ang larawan, kitang-kita ang pagkakahawig ng babae sa kasalukuyang mukha ni Nika.
Naramdaman ni Lyra ang matinding panginginig ng kanyang puso. Ang galit na kanina lang ay sinusubukan niyang sugpuin ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong matinding awa para sa kanyang ina. Si Doña Amelia, sa kabila ng kanyang pagiging malupit at mapagmataas, ay naging biktima ng isang napakalaking panlilinlang. Ang tunog ng kanyang sariling mabigat na paghinga ay tila isang paraan ng paglalabas ng bigat sa kanyang dibdib. Lola, bakit ngayon niyo lang sinabi ito? Bulong ni Lyra, ang kanyang boses ay halos mawala sa tindi ng emosyon. Hinawakan ni Lola Ising ang kamay ni Lyra, ang init ng palad ng matanda ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Dahil ngayon ka lang naging handa, Lyra. Noong nasa mansyon ka, masyado kang nakatuon sa paghingi ng pagmamahal ni Amalia. Pero ngayon, nakikita ko sa mga mata mo na ang hinahanap mo na ay katarungan. Ipinakita rin ni Lola Ising ang isang serye ng mga sulat. Ang tunog ng pagbuklat ng mga lumang papel ay tila mga bulong mula sa nakaraan. Doon, nalaman ni Lyra na ang lalaking laging nagmamasid sa labas ng mansyon ay ang anak ni Lola Ising, si Dante. Si Dante ang kumuha ng mga ebidensya ng palihim na pagpapadala ni Nika ng pera sa isang lihim na account na nakapangalan sa mga tunay niyang magulang na nagtatago sa probinsya. Isang masakit na katotohanan ang gumapang sa isip ni Lyra. Ang lahat ng paghihirap niya, ang pagpapahiya sa kanya, at ang pagtataboy sa kanya ay bahagi ng plano ni Nika upang walang sino mang makahadlang sa kanyang pagnanakaw. Ang tunog ng marahang pagpatak ng ulan sa bubungang lata ng paupahan ay tila naging isang malungkot na ritmo ng kanyang panibagong misyon. Tumayo si Lyra at lumapit sa maliit na altar sa sulok ng silid. Nakatingin siya sa imahe ng Poong Nazareno, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang bagong layunin. Hindi na siya babalik sa Forbes Park upang mamalimos ng pagmamahal. Babalik siya upang ilantad ang ahas na nagpapataba sa loob ng kanilang tahanan. Kailangan nating pigilan si Nika, Lola. Hindi ko hahayaang maubos niya ang lahat ng pinaghirapan ng mga Buena Vista kahit pa itaboy ako ni Mama ng paulit-ulit. Ngunit bago pa man makasagot si Lola Ising, narinig nila ang isang mabilis na yabag ng mga paa sa labas ng pintuan. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng isang bagay sa sahig ng pasilyo ay tila isang babala. Nang buksan ni Lyra ang pinto, wala siyang nakitang tao, kundi isang puting sobre na may marka ng dugo. Sa loob ng sobre ay may isang litrato. Ang litrato ni Doña Amalia na natutulog sa kanyang silid, at sa leeg nito ay may nakatutok na isang matalas na kutsilyo. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Lyra ay tila naging kasing lakas ng isang kampana ng simbahan, nagbabadya na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Bakit ka pa bumalik? Akala ko ba ay mayroon ka ng sariling buhay sa Quiapo? Wala na po akong matuluyan, Ma. Nagmamakaawa po ako kahit maging katulong nyo lang uli. Basta huwag nyo lang akong itaboy sa kalsada. Tignan mo, Mama. Sinabi ko naman sa inyo, babalik at babalik yan dahil wala siyang mapapala sa labas. Mukhang naubos na ang perang ibinigay nyo sa ospital. Sige, pumasok ka. Pero huwag na huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi kita tinatawag. At tandaan mo, isang pagkakamali mo lang, hinding-hindi na kita pakikinggan. Salamat po. Hinding-hindi ko na po kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Ang bawat salitang binitawan ni Lyra ay tila may lasa ng apdo sa kanyang dila. Isang matinding sakripisyo ng kanyang dangal
upang makapasok muli sa kuta ng kaaway. Sa tapat ng malaking gate ng mansyon, kung saan ang liwanag ng mga poste ay tila mga mapanghusgang mata, nakatayo si Lira habang nakayuko. Ang tunog ng pagbuntong hininga ni Doña Amalia ay tila isang malamig na hangin na dumapo sa kanyang batok, puno ng pagkadismaya. Ngunit sa likod ng kanyang mapagkumbabang anyo, ang puso ni Lira ay kasing tigas na ng bato. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagmamahal, kundi nagbabantay sa bawat galaw ng mga taong nagnanais sumira sa kanyang ina. Nang makapasok siya, muling bumalik ang pamilyar na amoy ng mansyon, ang amoy ng yaman na nakabalot sa panlilinlang. Ang tunog ng marahang pagsasara ng malaking pintuan sa likuran niya ay tila ang tunog ng isang bitag na muling kumulong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang mangangaso. Nakita niya ang mapanuyang tingin ni Nika. Ang dalaga ay naglalakad sa paligid niya na tila isang reyna na tinitignan ang isang basurang napadpad sa kanyang palasyo. Ang tunog ng pagtapik-tapik ng mga daliri ni Nika sa kanyang mamahaling cellphone ay tila isang hudyat na may bago itong binabalak. Sa kalagitnaan ng gabi, nang ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan at tanging ang mahinang ugong na lamang ng aircon ang naririnig, dahan-dahang lumabas si Lira sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang mga paa ay tila walang bigat habang tinatahak ang madilim na pasilyo patungo sa library. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga kaluluwang nagbabantay, ngunit ang determinasyon ni Lira ay mas matindi pa sa takot. Tumigil siya sa tapat ng portrait ni Doña Amalia na nakasabit sa hallway. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang ina, ang mukha ng babaeng nagtaboy sa kanya, ngunit siya ring babaeng pinoprotektahan niya ngayon. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Bulong niya sa kanyang isip na gagawin niya ang lahat, hindi dahil kailangan niya ang yaman, kundi dahil tungkulin niyang iligtas ang huling alaala ng kanyang tunay na pamilya. Ang tunog ng kanyang sariling marahang paghinga ay tila naging isang panata sa gitna ng dilim. Pagdating sa library, dahan-dahan niyang pinihit ang trangka ng pinto. Ang tunog ng pag-atras ng bakal sa loob ng pinto ay naging kasing lakas ng isang pagsabog sa kanyang pandinig dahil sa tindi ng kaba. Agad siyang dumiretso sa lamesa ni Amalia at hinanap ang maliit na safe na madalas buksan ni Nika. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Dante, sinubukan niyang hulaan ang kombinasyon. Ang bawat marahang pagpihit niya sa dial ng safe ay tila isang laro ng tadhana. Sa wakas, narinig niya ang isang mahinang tunog ng pagkakakabit ng mga mekanismo sa loob ng bakal na kahon. Nang bumukas ito, tumambad sa kanya ang mga dokumento ng bangko, mga transfer records na nagpapatunay na unti-unti nang nililimas ni Nika ang mga pondo ng pamilya Buenavista patungo sa isang hindi kilalang account. Ngunit bago pa man niya makuha ang mga papel, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang tunog ng marahang pagyabag ng mga paa sa labas ng library na sinundan ng isang mahinang pag-uusap. Siguraduhin mong malinis ang lahat mamaya sa party. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Amalia sa testamento, wala na tayong kailangan sa mansyong ito. Ang boses ni Nika ay kasing lamig ng kamatayan. Naramdaman ni Lira ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Mabilis niyang isinara ang safe, ngunit ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay tila naging kasing tunog ng isang babala. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng pinto.
Naramdaman ni Lyra ang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Ang liwanag mula sa hallway ay unti-unting pumasok sa silid habang bumubukas ang pinto. Wala nang matatakbuhan si Lyra. Ang tanging nagawa niya ay sumiksik sa likod ng makapal na kurtina habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa tindi ng takaba. Isang anino ang pumasok sa silid. Ang tunog ng pagpitik ng switch ng ilaw ay tila isang hudyat ng kanyang huling sandali. Siguraduhin mong walang butas ang testamentong iyan, attorney. Gusto ko, bago matapos ang party mamaya, akin na ang lahat ng pag-aari ng mga Buena Vista. Don't worry, Nika. Isang pirma na lang ni Doña Amalia ang kailangan. Sa gulo ng party at sa dami ng iinumin niya, hindi na niya mapapansin kung ano ang pinipirmahan niya. Good. Pagkatapos nito, itatapon ko na ang matandang iyan sa kung saan. Sawang-sawa na ako sa pagpapanggap na anak niya. Paano naman si Lyra? Mukhang bumalik siya para manggulo. Hayaan mo ang basurang yan. May inihanda akong sorpresa para sa kanya. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy niya bago pa man siya makapagsalita. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang buong katawan habang nakatago sa likod ng makapal na kurtina ng library. Ang bawat salita ni Nika ay tila mga patak ng asido na bumabaon sa kanyang puso. Ang tunog ng marahang pagbuklat ng mga papel sa ibabaw ng mesa ay naging kasing lakas ng isang hudyat ng kamatayan sa kanyang pandinig. Hindi lamang pala yaman ang gustong kunin ni Nika, kundi ang buhay at dangal ng kanyang ina. Naramdaman ni Lyra ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay, kaya lalo niyang hinawakan ng mahigpit ang laylayan ng kurtina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. Natatakot na baka sa bawat pagpintig nito ay marinig siya ng mga taong nasa loob ng silid. Ang bango ng mamahaling tabako ng abogado ay humahalo sa amoy ng takot na namumuo sa paligid ni Lyra. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng susi ang narinig niya na sinundan ng marahang pag-alis ng mga yabag ni Nanika. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat na maaari na siyang huminga, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan nang nangangatog ang mga tuhod. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay tila nagbibigay ng isang maputlang kulay sa silid na tila ba nakikiramay sa kanyang nararamdamang panganib. Dumating ang gabi ng debut ni Nika. Ang buong mansyon ay nagniningning dahil sa libu-libong kristal na ilaw at mga palamuting ginto. Ang bango ng mga mamahaling pagkain at bulaklak ay humahalimuyak sa buong Forbes Park. Ang tunog ng maringal na musika mula sa isang orkestra ay pumupuno sa hangin, tila isang masayang pagdiriwang, ngunit para kay Lyra, ito ay tunog ng isang paparating na trahedya. Nakatayo si Lyra sa isang sulok, suot ang kanyang itim na uniforme bilang katulong. Ang bawat sulyap sa kanya ng mga bisita ay puno ng pangmamaliit, ngunit hindi iyon ang iniisip niya. Nakita niya si Doña Amalia sa gitna ng ballroom, suot ang isang napakagandang gown na kulay pilak, habang nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito. Ang matanda ay mukhang masaya, hindi alam na ang ahas na kinukupkop niya ay nakahanda ng tumira. Nakita ni Lyra si Nika na pababa ng grand staircase. Ang dalaga ay tila isang prinsesa sa kanyang kumikinang na bestida. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kakinang at kaplastikan. Ang tunog ng palakpakan ng mga bisita ay tila isang insulto para kay Lyra.
Sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang malamig at nanunuyang ngiti ang dumaan sa mga labi ni Nika, isang ngiting nagsasabing hawak na niya ang tadhana ng lahat. Kinapa ni Lyra ang maliit na USB sa loob ng kanyang bulsa, ang ebidensyang kinuha niya sa library kagabi. Ang tunog ng kanyang marahang pagpisil sa plastic na kagamitan ay tila nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas. Kailangan niyang makarating sa control room ng mga video bago magsimula ang tribute para kay Nika. Ngunit habang papunta siya sa likod ng stage, hinarangan siya ng dalawang malalaking gwardya. Ang tunog ng pagkalansing ng kanilang mga posas sa sinturon ay tila isang babala. Lira Buenavista o kung sino ka man, may nagrereklamo na nagnakaw ka raw ng isang mahalagang gamit sa silid ng bisita kanina. Kailangan mong sumama sa amin, ang sabi ng isang gwardiya sa isang malakas at nakakatakot na tinig. Naramdaman ni Lira ang biglang pagguho ng kanyang mundo. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo at nakita si Nika na nakatingin sa kanya, habang dahan-dahang itinataas ang isang kopita ng wine bilang pagpupugay sa kanyang nalalapit na pagkapanalo. Ang tunog ng malakas na tawanan mula sa ballroom ay tila naging isang malungkot na awit ng pagkatalo sa pandinig ni Lyra. Bitiwan niyo ako. Wala akong ninanakaw. Nika, itigil mo na ang kasinungalingang ito. Huwag ka nang magpumiglas, Lyra. Huling-huli ka na sa akto ng mga gwardiya. Mama, tignan niyo po siya. Pati sa gabi ng debut ko ay nakuha niya pang gumawa ng iskandalo. Ilabas niyo na ang babaeng iyan. Hindi ko na matagalan ang mukha ng magnanakaw na yan. Magnanakaw? Baka nagkakamali kayo ng tinutukoy, Doña Amalia, dahil ang totoong nagnanakaw sa inyo ay ang taong katabi niyo ngayon. Anong sinabi mo? Guards, ilabas na siya. Sandali! Panoorin niyo muna ang inihanda kong sorpresa para sa anak-anakan niyo. Ang bawat sigaw sa loob ng marangyang ballroom ay tila naging kasing talas ng mga kidlat na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Habang pilit na kinakaladkad si Lyra ng mga gwardya, biglang lumitaw si Dante sa likod ng stage. Ang tunog ng mabilis na pagpindot ni Dante sa control panel ng video ay naging kasing lakas ng isang hudyat ng paghuhukom sa pandinig ni Nika. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon, iniwan ang lahat sa gitna ng isang nakakabinging kadiliman. Bago muling nagliwanag ang malaking projector screen sa gitna ng ballroom. Ngunit sa halip na ang mga larawan ng pagkabata ni Nika, isang madilim na video ang lumabas. Ang tunog ng static sa simula ay tila naging isang babala ng paparating na bagyo. Doon, kitang-kita at rinig na rinig ng lahat ang usapan ni Nika at ng abogado sa loob ng library kagabi. Ang boses ni Nika ay kasing linaw ng kristal habang tinatawag niyang ulyaning matanda si Amalia at habang ipinagmamalaki nito ang plano niyang ubusin ang yaman ng mga Buenavista. Isang matinding pagsinghap ang nagmula sa daan-daang bisita na naroon. Ang tunog ng mga bulong-bulungan na tila mga huni ng mga bubuyog ay pumuno sa buong silid. Bawat salita ay tila isang pako na nagbabaon sa kahihiyan ni Nika. Ang mukha ni Doña Amalia ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa screen. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ng wine mula sa kanyang kamay ay naging kasing lakas ng isang pagsabog ng katotohanan sa gitna ng karangyaan. Hindi totoo yan. Mama, edit lang yan. Gawa-gawa lang yan ni Lyra. Ang sigaw ni Nika, ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng takot at galit.
ngunit huli na ang lahat. Lumabas din sa screen ang mga bank transfer records at ang usapan ni Nika at Aling Pining tungkol sa pagtatago kay Lyra sa riles ng tren. Naramdaman ni Lyra ang isang kakaibang ginhawa, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa wakas ay nakalaya na siya sa mga kasinungalingang nagkulong sa kanya. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Dahil nang makita ni Nika na wala na siyang matatakbuhan, ang mukha nito ay nag-iba. Ang maamong mukha ng isang anghel ay napalitan ng isang halimaw na puno ng puot. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Nika ang isang matalas na tinidor mula sa mesa at sumugod kay Doña Amalia. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga takong ni Nika sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng kamatayan. Kung hindi rin lang mapapunta sa akin ang lahat, wala ring makikinabang sa iyo, matandang hukluban. Mama, sa tabi. Ang huling sigaw ni Lyra bago siya tumakbo ng buong bilis upang humarang sa gitna. Ang tunog ng pagtama ng matalas na bagay sa balat ay naging kasing lakas ng isang pagguho ng mundo sa pandinig ni Amalia. Naramdaman ni Lyra ang matinding init na gumuhit sa kanyang braso habang tumatalsik ang ilang butil ng dugo sa puting gown ni Amalia. Ang tunog ng pagbagsak ni Lyra sa sahig habang yakap pa rin ang mga binti ng kanyang ina upang protektahan ito ay tila isang huling himig ng sakripisyo. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa bibig ni Amalia, isang sigaw na hindi galing sa takot, kundi galing sa isang pusong ngayon lang nagising sa katotohanan. Lyra, anak ko! Mabilis na sinunggaban ng mga gwardya si Nika na ngayon ay wala na sa sariling katinuan at tila isang hayop na nagwawala. Ang tunog ng pagkakaladkad kay Nika palabas ng ballroom ay tila naging isang malungkot na wakas para sa isang palasyong itinayo sa ibabaw ng buhangin. Lumuhod si Amalia sa tabi ni Lyra. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sugatang braso ng kanyang tunay na anak. Ang tunog ng marahang paghikbi ni Amalia habang sinusubukang hawakan ang mukha ni Lyra ay tila isang himig ng pagsisisi na huli na para sa marami, ngunit sapat na para sa isang pusong matagal nang naghintay. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Mama. Ang bulong ni Amalia habang ang tunog ng papalapit na sirena ng ambulansya sa labas ng gate ay tila isang hudyat ng isang panibagong simula o marahil ay isang huling pamamaalam. Anak, huwag mong ayusin ang iyong mga gamit. Dito ka natitira sa master's bedroom. Lahat ng hiyas na kinuha ni Nika, ibabalik ko sa iyo. Lahat ng luho na ipinagkait ko, ibibigay ko ng higit pa. Sapat na po ang mga luhang nailabas niyo, Ma. Pero ang mga hiyas na iyan, hindi niyan kayang takpan ang mga kalyo sa aking palad o ang mga pilat sa aking puso. Lyra, nagsisisi ako. Hayaan mong bumawi ako. Huwag kang umalis, pakiusap. Magmula ngayon, ikaw na ang tanging prinsesa ng tahanang ito. Ang pagiging prinsesa ay para sa mga taong sanay sa gintong hawla. Ako po ay lumaki sa kalsada, Ma. Doon ko natutunan na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa apelyido, kundi sa kapayapaan ng kanyang pagtulog sa gabi. Ang bawat salita ni Lyra ay tila isang marahang hampas ng alon sa pampang ng konsensya ni Doña Amalia. Nakatayo si Lyra sa gitna ng malawak na silid. Bitbit ang kanyang lumang bag na gawa sa tela, ang bag na kasama niya noong unang araw na tumapak siya sa mansyong ito. Ang bango ng lavender sa loob ng silid ay tila naging sobrang tamis para sa kanya
isang bango na hindi na niya kayang langhapin ng matagal. Pinagmasdan niya ang kanyang ina. Si Amalia ay mukhang matanda na ngayon. Ang mga mata nito ay puno ng takot at lungkot. Isang imahe na malayo sa mapagmataas na reyna ng Forbes Park na nakilala niya. Naramdaman ni Lira ang marahang paghaplos ng hangin mula sa bukas na bintana, tila tinatawag siya pabalik sa mundong malaya. Ang tunog ng kanyang sariling marahang paghinga ay naging kasing linaw ng isang panata. Tumingin siya sa kanyang braso na may benda pa. Ang pilat na iniwan ni Nika ay magsisilbing paalala na ibinigay na niya ang lahat para sa pamilyang ito. Ibinigay niya ang kanyang dugo, ang kanyang pawis, at ang kanyang huling patak ng pasensya. Wala na siyang utang na loob na dapat bayaran. Kinuha ni Amalia ang isang mamahaling kwintas at sinubukang isuot ito kay Lyra, ngunit marahang hinawakan ng dalaga ang mga kamay ng kanyang ina at ibinaba ito. Ang tunog ng pagkalansing ng mga diamante habang ibinabalik ito sa kahon ay tila naging isang huling tuldok sa kanilang ugnayan bilang mag-ina sa loob ng mansyon. Ma, ang pagpapatawad ay ibinigay ko na noong gabing iligtas ko kayo. Pero ang pananatili rito, iyan ang hindi ko na kayang gawin. Tuwing titingin ako sa mga pader na ito, naaalala ko ang bawat sampal, ang bawat panlalait, at ang bawat gabi na natulog akong gutom at giniginaw. Mahal ko kayo, pero mas kailangan kong mahalin ang sarili ko ngayon. Naglakad si Lyra patungo sa pintuan. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa makapal na carpet ay tila naging kasing bigat ng isang pamamaalam. Nang makarating siya sa grand staircase, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya ang mansyon na dati niyang itinuring na paraiso, ngunit ngayon ay nakikita na niya bilang isang magandang libingan ng mga pangarap. Ang tunog ng marahang pag-andar ng grand clock sa ibaba ay tila nagpapaalala na ang oras niya sa lugar na ito ay tapos na. Sa labas ng mansyon, naghihintay si Dante sa tabi ng gate. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga puno, nagbibigay ng bagong kulay sa paligid. Nang makarating si Lyra sa malaking gate ng mga Buena Vista, kinuha niya ang susi ng mansyon mula sa kanyang bulsa. Isang mahabang katahimikan ang namayani bago dahan-dahang inilapag ni Lyra ang susi sa ibabaw ng bakal na poste ng gate. Ang tunog ng pagtama ng metal sa bakal ay naging kasing lakas ng isang hudyat ng kalayaan sa kanyang pandinig. Hindi na siya babalik. Ang bawat alaala ng sakit ay ititira na niya sa loob ng mga pader na iyon. Lyra, anak! Ang narinig niyang sigaw mula sa balkonahe ng mansyon. Narinig ni Lyra ang boses ni Amalia na puno ng pagnanais at pait. Isang tawag na dati ay labis niyang kinauuhawan. Ngunit habang naglalakad siya palayo, kasabay ni Dante patungo sa ingay at buhay ng lungsod, hindi na lumingon si Lyra. Ang tunog ng pagsara ng gate ng Forbes Park sa kanyang likuran ay tila naging isang huling himig ng isang kabanata na tuluyan na niyang isinara. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang init ng araw sa kanyang mukha at ang malayang tibok ng kanyang puso na sa wakas ay hindi na tumitibok para sa pagsang-ayon ng iba, kundi para sa kanyang sariling kaligayahan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang luma at madamdaming nobela na unti-unting tinatapos ng panahon. Sa gitna ng maingay at buhay na kalsada ng Quiapo, kung saan ang bango ng bagong luto na pandesal ay humahalimuyak sa madaling araw, matatagpuan ang isang munting karinderya.
Hindi ito kasing laki ng dining hall sa Forbes Park. Ngunit ang bawat sulok nito ay nagniningning sa kalinisan at pagmamahal. Ang tunog ng marahang pag-uusap ng mga mamimili at ang kalansing ng mga barya sa ibabaw ng lamesa ay tila isang masayang musika na nagbibigay ng buhay sa umaga ni Lyra. Wala na ang itim na uniforme ng katulong. Nakasuot ngayon si Lyra ng isang simpleng asul na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot o lungkot. Ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad habang iniabot ang balot ng tinapay sa isang matanda. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang pisngi, isang haplos ng langit na nagpapaalala sa kanya na sa wakas siya ay malaya na. Sa loob ng maliit na karinderyang ito, si Lyra ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Sa dulo ng kalsada, huminto ang isang simpleng sasakyan. Lumabas mula rito ang isang babaeng nakasuot ng disente ngunit hindi marangyang damit. Ito si Amalia. Malayo na ang itsura niya sa mapagmataas na donya ng mga Buena Vista. Ang kanyang mga mata ay mas malambot na ngayon, bagaman may bakas pa rin ng pait ng pagsisisi. Ang bawat yabag ng kanyang mga sapatos sa semento ng Quiapo ay tila isang pagsasanay sa pagpapakumbaba. Hindi na siya pumupunta rito para mag-utos, kundi para lamang makita ang anak na dati niyang ipinagkait sa sarili. Dahan-dahang lumapit si Amalia sa counter at tumingin kay Lyra. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na nakakabingi, kundi puno ng hindi masabing pag-unawa. Ang tunog ng paghinga ni Amalia ay tila isang pagsisikap na pigilan ang muling pag-agos ng luha. Isang kape at pandesal, pakiusap, ang sabi ni Amalia sa isang mahinang tinig habang pilit na ngumingiti. Inabutan siya ni Lyra ng mainit na kape. Ang tunog ng paglapag ng baso sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay tila isang hudyat ng pagtanggap. Huwag niyo na pong bayaran, ma. Libre po yan para sa inyo. Napatigil si Amalia. Ang tawag na ma ay tila isang gamot na humihilom sa kanyang sugatang kaluluwa. Naupo ang matanda sa isang simpleng bangko sa tabi ng kalsada, kasabay ng mga ordinaryong tao. Pinagmasdan niya ang kanyang anak na masayang nagsisilbi sa iba. Doon niya natanto ang katotohanan. Hindi kailangan ni Lyra ang kanyang yaman o ang pangalang Buena Vista upang maging buo. Ang tunog ng marahang paghigop ni Amalia sa kape ay tila isang himig ng ganap na pagpapakumbaba. Samantala, sa likod ng rehas ng isang malamig na bilangguan, naroon si Nika. Ang tunog ng pagkaladkad ng kanyang mga paa sa sahig ng selda ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang mga maling desisyon. Wala ng diamante, wala ng silk na damit. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng kanyang sariling budhi, ang tunay na karma para sa isang pusong binalot ng inggit. Nabalik ang atensyon ni Lyra nang marinig niya ang tunog ng kampana ng simbahan ng Quiapo. Ito ay hudyat ng pasasalamat. Tumingin siya sa langit at bumulong ng isang maikling panalangin. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, kundi isang mahabang paglalakbay. Pinatawad na niya si Amalia, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat nito sa kanyang hinaharap. Naramdaman ni Lyra ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Si Dante. Ang tunog ng marahang pagtawa ni Dante habang tinutulungan siyang magligpit ng mga gamit ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa.
habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa langit ng Maynila, ang mag-ina ay nanatiling nakaupo sa tabi ng kalsada, magkasama ngunit may kanya-kanyang mundo. Ang tunog ng buhay sa Quiapo ay tila naging isang malaking yakap para sa kanila. Sa wakas, nahanap na ni Lira ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng isang palasyong yari sa bato at ginto, kundi sa loob ng kanyang sariling puso na natutong maghilom, magpatawad at magmahal muli. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng karinderya sa pagtatapos ng araw ay tila isang huling hudyat na ang lahat ay maayos na. Ang dilim ay wala ng kapangyarihan dahil ang tunay na liwanag ay nagmumula na sa loob.